Okay, a temporary earth retaining wall consists of planks driven directly into the ground. The wall is designed to resist 2.4 meters height of soil. You are given the plank dimensions, 300 millimeters wide and 75 millimeters thick. Plank allowable stresses are you have for bending 10.4 megapascal, for shear zero point 0.8 megapascal. The unit weight of the soil is 17.3 kilonewton per cubic meter and active pressure coefficient Ka is 1/3. Calculate the maximum flexural stress, find the maximum shear stress, and then what should be the thickness to prevent failure. So yung mga questions. Okay? Okay, so now let's try to draw the plank. So yung plank daw ganito. So para siyang retaining wall, no? So sa side view, para lang siyang ganito. Let's say ito yung plank. Ayan, tapos ito let's say yung ano niya, soil. Ayan, yun yung soil niya, no? Tapos ito daw, tinusok kasi syempre wala naman tong strength kung hindi mo siya itutusok sa ground. So tinusok daw. Let's say tinusok na siya dito. Ayan. Ito naman yung soil dito. So driven siya. So ibig sabihin, yung height na nire-retain niya na sinabi 2.4 meters, ito yon. Okay? So yun yun, no? So, and then, etong dimension na to, is ito yung thickness. Tapos sinabi niya kanina, in-specify niya kasi na 300 millimeters wide yan. Kaya parang itsura niyan kapag 3D, ganito siya. Ganito yung plank natin, no? Ayan, ganyan siya. So, ito yung thickness na 75, tapos ito yung width na 300. So, ganyan. Okay? Tapos andito yung soil sa likod. Ayan yung soil. Okay, so now, what is the maximum flexural stress? So dapat na alam natin dito is ano ba yung stress distribution ng soil. So ang stress distribution ng soil is kagaya lang naman ng kahit anong medium na triangular. So triangular siya. So zero at the top, linearly increasing papunta sa ilalim. Hanggang dyan lang ang i-analyze natin, no? Ayan. Okay, so ganyan. Na kung saan yung magnitude nitong pressure nito sa ilalim, tawagin kong W, no? W ng soil can be calculated as follows. So unang-una, we have to compute yung effective pressure dito sa point na to. And we should know na yung pag-compute ng effective pressure is simply yung gamma ng soil times yung depth or kung gaano siya kalalim, no? So gamma ng soil times yung depth. So gamma ng soil times yung depth which is tawagin ko na siguro na H, no? Kunwari ito 'yon. Ayan. Okay? Tapos, ito, currently, kasi di ba ito ay kilonewton per cubic meter to eh. Ito, meter. So, ang mga titira dito, kilopascals or kilonewton per meter squared. Para maging kilonewton per mm, imumultiply pa natin itong width na to. Kasi parang ganito yung itsura ng soil pressure diagram yan. Ganyan. So, ganyan siya. Okay? So, ganyan. So, para maging uniform load siya, maging kilonewton per meter, imumultiply pa natin itong parang tributary width na to. Okay, so tawagin na lang natin yan na with B. B. No? So times B pa. So ito ngayon, kilonewton per meter na to. Kaya lang, vertical pressure pa yan. No? Kasi yung computation natin na gamma H, vertical pressure yan. Ibig sabihin downward yung ano yan. Downward yung loading niyan. Ang gusto natin, ma-convert siya sa horizontal. So that's why binigyan tayo nitong active pressure coefficient. Yan kasi yung sa soil mechanics, yan kasi yung minumultiply natin sa vertical pressure para maging horizontal pressure. Okay? So that's why we have to multiply by Ka. Ayan. So that's how we compute yung horizontal load nung retaining wall. So that is
17.3, H is 2.4, width is, so be careful, no? Kailangan naka-meter, so 0.3. Tapos yung Ka is 1/3. So yung magiging soil uniform load natin sa ilalim will be, okay, 4.152. And this is in kilonewton per meter. Alright? So now, since we have that, we can now idealize, pwede natin i-idealize ito na parang, para siyang cantilever beam, kasi isipin natin na fixed support. No, yung pagkakatusok niya kasi dito, yun yung nagpo-provide ng parang fixed support. Tapos para lang siyang cantilever beam na merong triangular load. Kaya pwede natin siya i-idealize ng ganito. Ayan. So, ganyan siya. Na ang intensity nito ay 4.152 kilonewton per meter. Okay? So, meron dito syempre reaction, R. Tapos meron dito moment reaction, M. Kaya dito, masasagot natin tinatanong na what is the maximum flexural stress by first calculating this, yung M. So, kunin natin yung M, no? So, tawagin natin to na point A. So, taking summation of moment at point A equal to 0, assuming counterclockwise is positive, we will have M minus yung moment nitong triangular load. So, first of all, yung equivalent load niyan is yung area ng triangle. So, 1/2 base times height. And then times moment arm. So, di ba, ang equivalent load nito nandyan. Ang moment arm niyan is kung nasaan yung centroid ng triangle, which is nandito. Which is 1/3, no? 1/3 nung 2.4. Okay, so we will have 1/3 of 2.4. And that is all equal to 0. And from there, we should be able to calculate the maximum moment. So, sa cantilever, yan ay yung maximum moment natin. And that is 3.986. Yan na lang kunin ko ha. 3.986 kilonewton meter. Okay? So that is our maximum moment. And now, finally, we can calculate the maximum flexural stress. So the flexural stress is once again MC over I. So ano ba ang cross-section natin dito? So ang cross-section natin dito ay rectangular. Bali, ito yung cross-section natin. Yan. Kasi pag tumingin ka dito, makikita mo ito. Yan. So ito yung 300. Ito yung 75. So ang bending natin is about this axis. Ang bending natin is about this axis. Okay? So that means yung C natin, palakihin ko lang yung section ha. Palakihin ko lang. Ayan. Ito yung neutral axis. So ang bending, ang C natin is from the neutral axis papunta dun sa extreme fiber, which is ito. Which is 75/2. Tapos yung I naman natin is, kung ano tong B na to, no? BH³/12. Yung H natin ito, yung thickness. Okay? So, therefore, we have 3.986 gawin nating Newton millimeter. Tapos yung C natin is yung thickness over 2 or 75/2 over I is BH³/12. So 375³/12. Okay? So if you are curious, no, kung na meron kasing formula dyan na iba, na 6M, no, yung 6M over BD squared. So galing lang din yan sa MC over I. Kasi di ba kung meron kang rectangle na ang height ay H, no, gawin natin tong H. So di ba ang magiging moment of inertia niyan ay BH³/12. Tapos yung magiging C niyan ay H/2. Kaya yung bending stress mo magiging MC over I.
Okay, so cancel itong h na to, magiging h squared na lang yan. Tapos itong 12 na to aangat, mamumultiply sa 1/2, kaya magiging 6. Kaya 6m over bh squared or bd squared, no? Whatever. Kaya yung iba, ito ang ginagamit. Pero guys, ito ay valid lang kapag rectangular. Kaya ako, iniiwasan ko magkabisado ng mga ganyang formula na pang specific section lang, pang specific shape lang. Pwede naman kabisaduhin kung gusto mong maging mabilis yung computation mo, pero para sa akin, mas importante na alam natin yung generic na formula. Ito yung generic. Okay? Ito, parang anak na lang yan ito na kung saan ito para lang sa rectangle. Pag naging circle yan, bawal na tong gamitin. Pag naging triangle to, bawal na rin tong gamitin. So ano ang pwedeng gamitin? Ito, lagi, kahit anong shape. Okay, kaya ako, ito lang lagi. Generic lang tayo para sustainable yung kabisado natin. Isa lang, no? So, now, from here, let's calculate. So, answer times 1,000,000 times 75 over 2 over 300 times 75 cube over 12. So that is 14.17 megapascals. And that will be our answer. Okay, so for number 1, we have letter C. Next, what is the maximum shear stress? So ito yung nabanggit ko na kapag ka merong presence ng bending, ang default talaga na kinukuha for the shear stress is yung flexural shear stress. Kasi may presence ng bending eh. Okay, so ano ba yung flexural shear stress? So flexural shear stress, ang formula nun is VQ over IB. Okay? So VQ over IB. Where Q is the statical moment of area above or below the fiber in consideration about the neutral axis. So moment of area lang yan, no? Moment of area. Above or below ng fiber in consideration. Tapos syempre yung I, moment of inertia, alam naman natin yan. Tapos yung B is yung width ng fiber in consideration. Sa madaling sabi, halimbawa meron tayong gantong section, kunwari ito yung neutral axis niyan, tapos gusto mong hanapin ano yung stress sa fiber na to, shear stress sa fiber na yan, mamimili ka lang, pwedeng itong above na area or itong below na area. And kadalasan, ang pinipili natin is yung area na mas simple. So, bali kung gagawin mo, kukunin mo lang yung moment nitong area na to about the neutral axis. So, yung centroid niyan, nandito. So, ito yung moment arm niya. Natawagin na lang natin na Y. So, yung Q niyan ay yung area nito, area niyan, times Y. That's how you define the statical moment of area. And then yung width na to, ito yun. Kung gano'n to kalapad. Yun yung B. Okay? So that's the idea. Now, dahil rectangular lang naman yung section, ang gusto kong tandaan nyo na kagad dito ay kapag rectangular yung section, yung neutral axis, I mean, yung maximum shear ay matatagpuan sa neutral axis. Okay? Ang maximum flexural shear stress ay matatagpuan sa neutral axis. Kaya yung neutral axis yung gagamitin natin na fiber in question. Bali ganito. So kung nasaan yung neutral axis, nandyan yung maximum shear. So bali ito yung fiber na kukunan natin ng stress. Yan. So automatic yung B na gagamitin is yung width niya na mismo na 300. Okay? Tapos yung Q, statical moment of area. So lagyan ko lang muna ng variable sa, bali ito ay height h. Okay? So yung centroid niya nandito, no? So bali
lumalabas kasi nasa gitna tayo. So ito ay h over 2. So para makuha mo yung centroid nitong nasa ibabaw, that is going to be h over 4. Kaya mangyayari yung Q niyan, nitong area na to, yung moment of area niya about the neutral axis will be area, which is B, times h over 2. Diba? Ito yun. Oh. H over 2 to, tapos ito B. So yun yung area nito. Times yung moment arm na h over 4. So yan ngayon yung Q. Or simply, BH squared over 8. Now, the shear stress is VQ over I. So ano bang I nito? So di ba BH cube over 12. Tapos B. Ayan. And dito may mga magka-cancel. Bali, yung B na to, cancel sa B na to. And then yung H squared, cancel sa H cube. So may iwan mo na lang, H na lang. Tapos aangat itong 12 sa taas. Tapos 12 over 8, 12 over 8, that gives you 3 over 2. Kaya mag-simplify ito as 3V over 2BH. But what is BH? Di ba ang BH is yung area ng total, nung buong section. So yung area. Kaya yung iba, ang kinakabisado ay 3V over 2A. Pero again, pang rectangular lang yan. Okay, pag iba yung shape, hindi na yan pwede. So ano yung generic na formula? Ito, VQ over ID. Kahit anong shape, valid to. Okay? So anyway, to calculate the shear stress, we have, nga pala, ano yung shear force, maximum shear? So ang maximum shear, manggagaling ulit dun sa load. So kailangan natin kunin yung reaction na to, no? And yan na actually magiging maximum shear. So para makuha yon, we will just take summation of forces. So kopyahin ko na lang to. Diyan sa baba. Okay, so taking summation of forces y equal to 0, we have r is equal to 1/2 base times height. So the reaction is 4.9824 kilonewton. And ito na rin yung maximum shear natin. Knowing cantilever beams, ang mangyayari lang naman kasi sa shear diagram ng cantilever beam na to, dahil sa reaction na to, aangat. Kasi ma-minus mo ngayon itong area na to, so gaganon siya. So ito na yung maximum shear, which is ito yun. Okay, which is ito. So okay na, meron tayong V. So V is 4.9824. Gawin nating Newton. V, Q. Ano yung Q natin? So again, yung Q natin is, kung hindi mo to kabisado, no, yung Q natin is yung moment area lang nitong above or below ng fiber in question. So lumalabas ngayon kung ito ay, ano to? 75. So lumalabas, ito ay 75 over 4. Tapos ito ay 75 over 2. So yung area ng shaded region, yung green, is yung height niya 75 over 4, over 2. Tapos ito 300. So 75 over 2 times 300, di kasya. Na lang. Okay, times moment arm. So ang moment arm mo naman ay 75 over 4. Okay, bali ito yun. Area nito, ito yon. Times yung moment arm, ito naman yun. Mula dito hanggang sa neutral axis. Okay, and then over I. So yung I ay B H cube over 12. Tapos yung B, 300. And that will be the maximum shear stress.
So that gives us 0.33 megapascals. And that will be our answer. If you want to verify that with this formula, ito, pwede naman. So same lang dapat yan. So 3V, gawin lang nating Newton, over 2A. Ano ba yung A? 300 by 75. So we are expecting to have the same answer. Kung yan yung kabisado, yan yung formula na ginamit. Okay? So yan, 0.33. Okay? So anyway, our answer for number 2 is 0.33. Lastly, what should be the thickness of the planks to prevent failure? So ano daw dapat yung thickness? Kasi kung mapapansin ninyo, yung naging bending stress sa number 1, 14.2. Ang allowable lang, 10.4. Tapos yung naging maximum shear stress, 0.33. No? So sa shear, okay siya. 'Di ba? Kasi dito sa shear, ano lang siya eh. 0.33 lang yung naging stress niya. So, pero yung allowable 0.8. So, sa shear safe. Kaya lang sa flexure hindi. Kaya pwede nating i-redesign ngayon yung thickness na to based sa flexure. Now, you might ask, sir, paano kung parehas siya nang hindi parehas siya nag-fail? Then, we will need to design it with both. So, ibig sabihin, parehas mo i-resolve etong depth na to, etong thickness na to, for both bending stress and shear stress. Okay? So, anyway, for number 3, we will redesign no, number 3. So, ibig sabihin yung bending stress na equal sa MC over I, hindi dapat lalagpas ng 10.4 megapascals. Yung moment na i-apply, same lang. No? Kasi wala namang kinalaman yung moment doon sa thickness eh. Bali, ito pa rin yung moment. Sana yun? Ito, 3.986. Gawin nating Newton mm. Tapos yung C, magiging thickness over 2 na lang. Kasi magiging ganito yung section natin. 300 ito, kasi ito, T na lang. Okay? Over I. Ano yung I? So, B H cube over 12. Hindi dapat lalagpas ng 10.4. And from here, we should be able to calculate the required thickness. No? So, that is, actually, cancel to. T squared na lang. Kaya magiging the square root. So, sorry, meron akong nagawang mali. Um, sorry, ito. Times 10 to the 6 pala dapat to. And then square root. So, 87.55. At least 87.55 mm. So, from the choices, we have there 90. So, of course, round up, no? Ayan. So, ito na kagad yung sagot. Hindi na natin kailangan i-check yung sa shear. Kasi safe naman siya sa shear eh. Yung naging shear stress naman natin, 30.33. Yung allowable, 0.8. Kaya okay na tayo doon. So, dito na lang tayo mag-design. So, that's why ang sagot natin dito is 90 millimeters. And that's how we solve this problem.